my beloved Boss Mike Severa. SGC Building, Border Maguinoo. Alasin po, nagmamaki po, may dalang itak. Pwede mo paki-double time kasi dami niya pong hinahabol na tao. Yan ang kunwaring gulo sa Quezon City na itinawag sa emergency hotline 911 nang subukan namin kung gaano katagal ang pagresponde ng mga pulis. So eto na nga yung nabanggit at mga kababayan, mag-move on na tayo. Kung yung mga paborito nyong vlogger, mga kababayan, ay hindi naimbitahan, sorry na lang ho. At kung mga kababayan, baka naman ho, mga busy lang. Mga busy lang, hayaan na natin. Tulad ko, sabi ko nga sa inyo ayaw na ho nila sa atin, bakit pa ho natin ipipilit ang ating mga sarili? Pero hindi naman ho, yun ay magiging dahilan na para magbago ang ating paninindigan at ang ating prinsipyo sa pakikipaglaban at ipaglaban ang ating gobyerno at si Pangulong Bongbong. Di po ba? Baka mamaya mag-iyakan pa kayo ako nga ho natutuwa. Sabi nga ni Francis Magalona, dapat nga ikay matuwa sa napala ng iyong kapatid. Di ba? Paano kasi? Uy! Ito na! Tuloy! 5 minuto bago ito na iradyo. Pero mula nang matanggap ng mga pulis sa QC ang tawag, 4 minutes lang, may dumating na ring police mobile sa lugar. Kung sino yung kapulisan natin na malapit sa area, kahit hindi sila yung naka-in-charge doon, talagang nagre-responde sila. Pasok ang oras na... Grabe mga kababayan, matindi, sinubukan. Kasama po ang mga media gumawa ng drama. Etong sinambid ng ating bagong PNP chief, mga kababayan ko. Mga kababayan, sinubukan kasama mga media gumawa ng drama. Akala nila hindi magagawa. Isang tawag, 911, humingi ng responde sa kapulisan tulad ng direktiba ni PNP chief Nicolas Torre III, mga kababayan. Ito! Akala nila hindi mangyayari, Talagang nagpatawag pa sila ng mga maraming media. Tapos eto nangyari. Ano nangyari, nene? In charge doon, talagang nagre-responde sila. Pasok ang oras ng responde nila sa 5-minute response time na balak ipatupad ni PNP Chief Nicolas Torre sa buong Metro Manila. Yon, ang galing-galing mo talaga. PNP Chief. Wag mong masyadong galingan. Baka lalo silang kabahan. Kasi yung iba dyan, lalong-lalo na yung kalbong nasa Senado na gustong ipahinto yung impeachment trial ni Buday. Nanginginig na ang itlog nun. Baka biglang lumipat. Ang ukol-ukol sa noon nun. Pasok! Dito niya rin mismo sa Quezon City pinangunahan ang nooy 3 minutong pagresponde lang nang siya pa ang district director. Plano raw ni Torre na ipatupad muna ng 3 buwan ang 5-minute response time bago ito ibaba pa sa 3 minuto sa Metro Manila. Ay, kita nyo mga kababayan, 5 minuto 5 minuto! Natatagalan pa ang bagong PNP chief? 5 minuto! 4 na minuto nga yun Pero yung mga kababayan, ang pinatutupad 5 minuto, dapat dumating agad yung responde. 4 na minuto lang, dumating na. Ngayon, pinaplano pa. Pagkaraan ng 3 buwan. Abay, gagawin ng 3 minuto. So ngayon, ang mangyayari, kung re-responde ang kapulisan, mga kababayan, kung pinasok kayo ng magnanakaw at na-report nyo agad yan, mga kababayan, hindi pa nakakalabas ng inyong pintuan. Nakaabang na ang mga pulis
sa harapan ng bahay nyo. Di po ba? Ang lupit mo, General Torre, kakaiba ka. O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Matindi to. Oo, matindi. Pasok. Kasabay niyan, dinipensahan ng bagong PNP chief ang direktiba na paramihan ng paghuli ng mga sospek sa mga krimen. Yan, mga kababayan, ito na naman yung mga binabatikos ng ilan. Ang sabi nila, maaabuso yan. Baka magaya lang daw yan sa Oplan Tokhang. Pero ang sagot ni General Torre, magkaiba naman yung hinuli mo na dinala mo sa presinto, buhay yan. Tulad, tulad sa Tokhang, pinuntahan mo sa loob ng bahay at doon binaril yan. Kaiba nga naman. Bakit nyo ba? Ha? Bakit nyo ba dinudungisan ang magandang adhikain ng ating PNP chief? Di po ba dapat ating suportahan? Nang sa ganon, oo, yung kanyang pagkakataon na maglingkod at ipakita ang kaalaman at kung ano mga diskarte niyan, mga kababayan, mahalaga yung pagsuporta dyan. Tama, mga kababayan? Di ba? Mahalaga po yung pagsuporta po nating mga Pilipino sa lahat ng mga programa at mga ordinansa at mga batas na inilalatag at inahain sa ating mga Pilipino. Pero kung ang gagawin natin ay tulad ng mga DDS, kontra na lang dito, kontra doon, wala nang pupuntahan to, mga kababayan. Tulad ni Baste, kinontra ito. Abay mga kababayan, question kung bakit daw naging PNP chief ito. Bakit daw napakarami ang mga nilagpasan para maging PNP chief yan? Gagawin lang daw aso. Naniniwala po ba kayo? Kay Baste, nagagawin lang aso? Oo, Catherine Galpo. Abay, mag-iisang oras na ako naka-live dito. Walang tigil sa kakasalita, kakapaliwanag. Oo, pero hindi ako nang iinis. Oo, hindi ako nang iinis dito. Tuloy. Una na itong ikinabahala ng Commission on Human Rights na baka maging ugat daw ng pang-aabuso. Pero sabi Yan na nga, mga kababayan, ang komento ng ilan, baka daw maabuso. Tulad ng sinabi ng Agnolon Prias, sabi, bakit ang konti ng likes, daming views? Ganyan talaga. Oo. Kunyari, mahal ka nila. Sa totoo, masaya lang sila na pinapanood ka. Pero yung gusto ka, hindi talaga. Parang yung ex mo, di ba? Gusto lang kayong bengbangin pero di naman kayo mahal talaga. Ganun lang yan eh. Di ba? Robby Ang, tama ba? Mary Jane de Vera. Ganun lang yan. Kaya ikaw, Agnolon Prias, huwag ka na magtatanong, ha? Oo. Ganun talaga mga tao. Oo. Parang yung ex nyo, ulitin ko. Gusto lang kayong bengbangin. Pero hindi naman kayo mahal na totoo. Diba? Ayan, natagdagan na daw yung nag-like. Tuloy! ni Torre, dapat lang magkaroon ng kompetisyon sa hanay ng mga pulis para maubos na ang mga kriminal, lalo na sa mga lansangan. Yun naman pala, pwede naman pala yung ganyan eh. Ha? Siguro naman, oo. Sarah, pwede na yung 5 sa yung bodyguard eh. Hindi na paabutin ng 433 pa eh. Abay, sino ka ba? Wala ka naman ng silbi. Yung 433. Tanggalin mo na yung 430. Tatlo na lang itira mo eh. Kasyang-kasya na sa kanya yung tatlo eh. Tapos yung 430 na kukunin natin sa nagbabantay sa isang luka-luka na muntik na kailangan po yata ikulong na sa mental, ha, mga kababayan, ha? Di ba?
Mga kababayan, marami na hong mababantayang mga Pilipino. Marami na ho tayong mga lansangan na makikitang mga nakabantay. Ano? Kaysa nandoon, hindi mo alam kung saan nilalagak ni Budayan. 433 na bodyguard, tagabantay ng isang lokal-lokang vice presidente. Saan ka nakakita niyan, mga kababayan? Sa akin lang, mga kababayan, pag ako naging vice presidente, tandaan nyo, sapat na, isa lang. Oo, okay na, isa lang. Diba? Ano yung isa, Boss Mike? Meron lang maging saksi. Kapag ka ako'y binaril, sapat na. May magsasabi na, ito po yung bumaril. Oo, gano'n. Diba? Matindi. Ito na. Wala naman daw magiging kota sa mga mahuhuli. Tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Pag merong abuso ang pulis, we'll fully cooperate with the CHR. Kung mapatunayang may Kita nyo, mga kababayan, Grabe, no? Bakit naiiyak, Aicam? Bakit namin naiyak? Naiyak saan? Ha? Mga kababayan ko, kita nyo. Huwag nyo na hong dungisan ito. Itong si PNP chief na niluklok ni Pangulo, supportan na lang natin. At mayroon namang napatunayan yung mama eh. Unang-una, talagang eto ay mga kababayan, tingin ng mga DDS, berdugo. Berdugo dahil daw hinuli si Kibuloy at si Digunyo. Mga kababayan ko, meron bang namatay nung hinuli si Kibuloy at si Digong? Tanong ko. Meron po ba? Bakit yung mamamatay tao, tinatawag nilang santo? Samantalang yung humuli ng isang nasasakdal at kailangan humarap sa hukuman, ay tinatawag nilang berdugo. Ganun na ba talaga kabaliktad ang mga utak ng mga ito? Ganun na ba talaga kabobot kamangmang itong mga ito? Piruin ninyo yung humuli ng mga nasasakdal. Oo. Humuli para iharap sa hukuman, mga kababayan, tinatawag nilang berdugo. Pero yung mamamatay tao, yung pumatay ng libo-libong Pilipino, ang tawag nila, santo. Anong santo, Boss Mike? Santo Digunyo. Si Kibuloy, tawag? Si Kibuloy, dati, dinudiyos ng mga to. Sinasamba ng mga to. Inaalayang pa nga ng puday itong mga to. Di po ba, mga kababayan? Tapos sasabihin nila, si General Torre ang berdugo? Hindi ko magets talaga kung saan nanggagaling ang katwiran nila. Na nasasabi pa nila, santo si Digunyo at Diyos namin si Kibuloy dahil anak ng Diyos si Kibuloy, sabi ng mga to. Grabe mga kababayan, matindi. Matindi na sapak ng mga ulo ng mga DDS. Tapos tatawagin nila yung mapagbanta, yung bastos ang bunganga, mga kababayan. Abay, tatawagin nilang prinsesa nila. At gusto nila sa susunod daw na 2028 maging presidente nila. So, mga kababayan, papayag ba tayo na mas marami ng mga tanga, mas marami ng mga bobo, at mas marami ng mga mangmang na Pilipino? Kasi kung mananalo ang isang luka-luka at isang sinto-sinto na vice-presidente para maging pangulo. Aba, mga kababayan, naniniwala na ako. Oo, na talagang sobra-sobra na ang dinanas na hirap ng mga Pilipino nung panahon
ng mga nakaraang administrasyon. Bakit kanyo? Kulang ang sustansya na mga nakain ng mga Pilipino. Panahon ni Cory hanggang kay Digunyo. Huwag niyong sasabihin na panahon ni Pangulo. Sapagkat sa panahon ni Pangulo, kung kukumputin nyo, kung kwentahin ninyo ang mga sinilang nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos, abay 3 taon wala pa. Baka yung ilan mga kababayan, hiniheli pa. Mga kababayan, ang mga sinilang, tandaan nyo, ang mga sinilang sa panahon ni Bongbong Marcos o ang ating Pangulo, yan po ay mga maswerte, isinilang na makakatikim ng mga masusustansyang pagkain. Our beloved Boss Mike.